Good evening guys. May nais lang akong linawin sa family ko at sa mga taong medyo nasasaktan or no-offend sa salita ng Diyos. Hindi po dahil nagbabahagi ang isang tao ng salita ng Diyos ay nagmamalinis na siya o sinasabi niya na siya ay hindi nagkakasala. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos, una sa lahat ay kalooban ng Diyos at assignment niya sa mga tao. Totoo, masakit. Masakit po ang katotohanan. Dahil ako mismo, pag nanonood ako ng mga video tungkol sa salita ng Diyos, nasasaktan ako kasi natatakot din ako kasi nagkakaroon ako ng doubt sa sarili ko na baka nga nagmamataas ako, nagmamalinis ako. Mali yun. Mali yung ganon. Kaya, everyday in my life, palagi akong humihingi ng forgiveness kay God kung may maling intention or may maling kaisipan ako sa bawat araw. May point naman, tama naman yung kapatid ko, sabi niya, wala naman daw taong perpekto, si Jesus Christ lang ang perpekto. Totoo yan. Kaya nga, dumating siya dito sa lupa para linisin yung mga kasalanan natin dahil patuloy tayong nagkakasala. Pero, ang pinupunto dito at isa rin ito sa naging misyon ni Juan, ang repentance. Dumating si Jesus Christ at yun ay isang mabuting balita kung saan dahil sa kanyang pagkamatay, sa pagdanak ng dugo niya sa lupa, nilinis niya ang ating mga kasalanan at binigyan niya tayo ng kapatawaran. Ang repentance, ibig sabihin nun ay pagbabagong buhay, pagbabagong kaisipan, pagsisisi sa kasalanan at pagtalikod sa kasalanan. Hindi po pwedeng pinatawad ka ng Diyos, kinaawaan ka ng Diyos, pero patuloy kang magkakasala. Ano mang klase ng kasalanan, na itong mga klase ng kasalanan na ito ay hahantong sa ikalawang kamatayan, yun ay isang babala. Kaya nga, masakit ang katotohanan, pero kailangan natin itong tanggapin. Anong gusto nyo? Ma-comfort kayo nung kasinungalingan? Masakit yung katotohanan kung hindi natin kayang baguhin. Pero kung yung katotohanan na yon ay magpapalaya sa atin at makakabuti sa atin, bakit di na lang natin tanggapin? Kung marami kayong katwiran, hindi ba mas mainam na magbasa kayo ng banal na aklat? Hindi yung nakikipagtalo kayo nang wala naman kayong basehan. Sasabihin ko din sa inyo guys, everyday, pakiramdam ko sa sarili ko, napakadumi ko, napakasama ko. Pero hindi dahil nakikiapid ako, hindi dahil meron akong Diyos-Diyosan, hindi dahil nagsisinungaling pa ako sa kapwa, hindi dahil nagsusugal ako. Kasi yung mga bagay na yan, lahat yan, inilinis na ng Panginoon. Ang sinasabi ko dito na tungkol sa napakadumi, alam niyo ba yung napakaliit na kasalanan para sa atin? Isang basahan ka na sa Diyos kung everyday ginagawa yan. Kagaya na lang kunwari ng nainis ka bigla, nag-isip ka ng masama sa kapwa mo, inisip mo na mas mabait ka kaysa sa kanya. Malaking kasalanan yan. Kaya, ang sinasabi ko dito guys, hindi porket nagbabahagi ka ng salita ng Diyos ay napakalinis mo na. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Yun ang nararamdaman ko. Kaya nagtaos puso ako nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa kabila ng may motibo ako na, syempre, kaysa gumawa ako ng ibang video para ma-monetize or magkaroon ng earnings dito sa Facebook someday. Ano ba naman ang magbahagi ka ng salita ng Diyos kaysa yung magbabahagi ka ng mga malalaswa, mga walang kwentang bagay? Hindi ba mas mainam na salita ng Diyos ang ipangalat natin? Normal, makasalanan talaga yung tao, pero yung kakamatayan mo yung kasalanan na yan, lalo't higit yung nasa 10 kautusan, yan ang hindi normal. Hindi natin dapat abusuhin ang awa ng Diyos. Dahil kapag paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan, hindi ka ba nag-iisip baka may mali na sa'yo? Pinatawad ka na ba talaga ng Diyos? Ikaw, kunwari may boyfriend ka, paulit-ulit kang niloloko, 1,000 times ka nang niloloko, tatanggapin mo ba siya ng tatanggapin? Hindi ka ba masasaktan? Mag-isip naman kayo. Ang pinupunto ko dito sa lahat ng video ko, para lalo na sa kamag-anak ko, hanggat may panahon pa kayong magsisi, magbagong buhay, gawin nyo na. Kasi dumaan ako sa matinding pagsubok ng buhay ko na halos namatay pa ako. Naranasan ko ang hirap. Naranasan ko ang kaparusahan ng Diyos. Ipinaranas sa akin kung anong meron kapag sa impyerno ka napunta. Hindi pa nga impyerno yun, Hades pa lang yun. Walang time, walang
oras na titigil ang paghihirap mo, na paglalaruan ka ng mga demonyo, papahirapan ka, uhaw na uhaw ka, hindi ka makainom, init na init yung katawan mo, hindi ka makaligo, everyday sasaktan yung katawan mo, hindi spirito mo yun eh. Yung sakit na nararamdaman ko nun, hindi siya physical eh, talagang torment. Niloloko lang kayo ng sarili nyo pag yung parang enjoy your life to the fullest. May naghihintay po na ikalawang buhay. Nasa banal na aklat yan. Kaya hindi po dapat binabaliwala ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Sino yung nagkatawang tao? Di ba si Jesus Christ? Yung kaisipan din po na may mga mali sa Biblia or kung ano-anong sinasabi. Yan ay kasinungalingan mula kay Satanas. Dahil nakasaad din sa banal na aklat na walang mali sa banal na aklat at hindi ito mababago ng tao. Dahil ang bawat pahina ng banal na aklat ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos, hiningahan ng Diyos. Kung wala kayong paniniwala sa salita ng Diyos, kung hindi nyo iginagalang ang banal na aklat, may problema kayo, malaki ang problema nyo. Uulitin ko, hindi porket nagbabahagi ng salita ng Diyos ay banal na. Dahil totoo, isa lang ang banal, si Jesus Christ lang. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, magiging malinis ka na. Dilinisin na niya ang pagkatao mo, patay na yung dati mong pagkatao na makasalanan ka. Yung mabubuting gawa mo at pagsunod mo sa kautusan ng Diyos ay tanda ng pagmamahal mo kay Jesus Christ. Dahil sinabi din nga ni Jesus Christ na kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga kautusan. Yung pagiging mabuti mo, pagiging mahinahon mo, pagiging mabait mo sa kapwa, yan ay isang palatandaan na nananahan sa iyo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang iniiwan ni Jesus Christ sa mga taong pinatawad na niya. Espiritu Santo at kapayapaan. Ang kapayapaan na kahit nasa gitna ka ng pagsubok ay alam mo na ino-comfort ka ni Jesus Christ. Hindi nyo guys maintindihan tong sinasabi ko tungkol sa fruit of the Holy Spirit. And kung na-experience nyo talaga yung forgiveness ni Jesus Christ, yung pagkakaroon nyo ng malasakit na ibahagi ang salita ng Diyos, hindi nyo lahat ng may experience hanggat hindi nyo pa totoong nakikilala ang Diyos.